Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno at shoutout kay Ashraf Alimoda. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang Aaron ay parang isang damong kabayong putik na tumatakbo. Ang lola niya, ang daming tao, bakit mo ako tinatitigan? Iniisip ni Aaron na marahil ito ang dahilan kung bakit siya nakatayo sa harapan nito, kaya dinala ni Aaron si Moyang at ang iba pa at dahan-daang lumipat sa ilang lugar. Ngunit ang dahilan kung bakit nalulumbay si Aaron sa bahay ni Lola ay dahil sa paggalaw ni Aaron, gumagalaw din ang masasamang matako na mata sa paggalaw ni Aaron. Sisikilan kita. What the hell, hinahabol niya ba ako? Nakasimangot si Aaron at nanlulumong sinabi. Parang, napalunok ng laway si Daw 12 at tumanggo. Damn, Aaron, anong ginawa mo? Bakit ka binabantayan ng lalaking ito? Tingnan mo ang ulo niya. Damn it, it's all assembled by more than 10 football fields. How do you play with this thing? Moyang kod, tumulong sa paglunok. Grabe talaga ang lalaking nasa harapan ko. Huwag sabihin na ang mga taong ito ay nanginginig. Pati si Aaron mismo ay pinagpapawisan. Bagamat siya ay talagang mabangis, kumpara sa napakalaking bagay na ito, walang ganoong bagay na nakakatakot. Pagkatapos ng lahat, ang tunay na Diyos ay makapangyarihan sa panloob na paghinga. Ang taong ito ay maaaring takutin ang mga tao sa kamatayan sa pamamagitan lamang ng kanyang hitsura. Anong magagawa ko? Ano ang kinalaman nito sa isang halimaw? Lubhang nanlulumaw rin si Aaron. Mayroong dalawang tunay na Diyos. Higit pa, ngayon ay may isa pang sinaunang masamang matako, pabayaan ang Aaron. Kahit sino ay magkakaroon ng malaking ulo sa isang iglap. Kamatayan ba talaga ng langit? Nanlumo ang sinabi ni Aaron. Sa pagtatapos na iyon, malinaw na nalaman din ni Aoshi ang puntong ito. Ngayon lang, ang kanyang padalos-dalos na aksyon ay natamban ng buntot nitong masamang matako. Ngayon, halatang ayaw ni Aoshi na maranasan ang pagkawalang ito. Higit pa rito, hindi stable ang sitwasyon ngayon. Kung nagmamadali kang maakit ang atensyon ng halimaw, ito ay ang amag ng dugo. Wala kang gagawin. Sabihin sa lahat na huwag kumilos ng padalos-dalos. Sabi ni Aoshi. Tumanggo si Wang Wenji at tumingin, na nagpapahiwatig na ipapasa ni Commander Chen ang mensahe. Si Commander Chen ay hindi nang ahas na pabayaan siya. Tahimik lang siyang nakakalat ng balita. Kaya't tahimik niyang ipinakalat ang balita. Ganoon din sa tuktok ng bughaw na bundok. Ito ay tahimik at kumalat, sa takot na makagambala sa behemoth sa harap namin. Bagamat ang tuktok ng asol na bundok ay nagnanais na protektahan ang Aaron, pagdating sa kritikal na sandali na ito ay tungkol sa sarili nito. Pinagpapawisan ang noo ni Aaron sa oras na ito. Sinubukan niyang kumilos, ngunit ang mata ko ng kasamaan ay gumalaw din kasama niya, at ang kanyang mga mata ay gumalaw. It's so fucking depressing. Umuulan ba sa gabi kapag tumutulo ang bahay? Ito ba? Naisip ni Lao So na kung biglang may mas gugulo pa sa sitwasyon, si Lao So ay makakaalis man lang. Bilang resulta, ito ay naging mas at mas nakakalungkot. Lubhang nalulumbay ang Aaron. Ang Aaron ay naghihirap dito, ngunit masaya si Aoshi at ang iba pa. Nakahanap sila ng magandang dahilan para harapin ang Aaron, ngunit hindi nila inaasahan na si Cheng Yaojin ay papatayin sa gitna ng field, at may gagawa nito para sa kanila. Itong Aaron is really a dumb man. Kung hindi natin siya papatayin, may mga gustong pumatay sa kanya. Nakakatuwang isipin. Aaron kanyang sarili ay upang mamatay, isang basura ng lupa, depende sa lahat ng uri ng swerte bilang bukashang, ngayon ang katapusan ng masama,
ang salot ng backfire. Ang swerte ng isang tao ay laging mauubos. Kung gaano siya kaswerte noon, kung gaano siya kamalas ngayon. Ito ang reincarnation ng langit. Ang isang grupo ng mga tao, sa pangunguna ni Ye Gocheng at Wang Wanzi, ay agad na nanunuya. Sa kasalukuyang sitwasyon at karanasan ng Aaron. Hindi nila iniisip ang mga masasamang bagay na kanilang ginawa. Ibig din nilang tawagan ang reincarnation ng langit. Kung mayroong reincarnation sa daan ng langit, ang mga taong ito ay maaaring ang paraan ng mga hayop sa kanilang susunod na buhay. Napakalaki ng katawan ng masamang mata ko, lolo, kung target ng halimaw ang Aaron, natatakot si Aaron. Natural na ayaw ni Luruaksan na mapatay ng halimaw ang Aaron. Sa ganang kanya, ang Aaron ay masyadong kaakit-akit sa kanya ngayon, at ang Aaron ay nagpapatibok ng kanyang puso. Hindi ko alam kung ano ang kakayahan ng masamang mata ko na ito. Ang sinaunang masamang hayop na ito, kahit ako, ay hindi pa nakikitungo dito. Ito ay naitala lamang sa ilang mga sinaunang aklat. Ngunit kung ano ang nakatala ay laging nakatala. Gaano ito maaasahan? Pagkatapos ng lahat, gaano karaming mga tao na talagang nakakita nito ang maaaring bumalik ng buhay, at ang mga maaaring bumalik na buhay ay natural na hindi magsulat ng ilang mga talaan. Umiling si Lu Wuzhen. Naguguluhan din siya sa masamang halimaw na nasa harapan niya. Ngunit ang buwan ay kaya sa isang kawalan, ang mas maglakas loob na huwag magmadali kamay. Sana lang na curious lang itong higanteng halimaw na tumitig sa Aaron, hindi yung ganyang titig. Umiling din si Lu Roakshuan at mapait na bamantong hininga. Ang pag-asa na iyon ay hindi posible. Umiling si Lu Wuzhen. Bakit? Naghihinala ako na ang Aaron ay pinuntirya ng masamang halimaw na ito para sa isang dahilan. Bahagyang nakalok ang kilay ni Lu Wuzhen, malamig ang boses at paraan. Agad na naunawaan ni Lu Ruaksan ang ibig sabihin ni Lu Wuzhen at nagtanong, Lolo, ang ibig mo bang sabihin ay dugo ng Magic Dragon sa Aaron? Malakas na tumango si Lu Wuzhen, oo, ang masamang espiritu ng dugo ng Magic Dragon ay napakalakas. Natural, ito ang pinakamahalagang bagay upang maakit ang gayong masasamang hayop. Sa tingin ko ay tapos na ang Aaron sa pagkakataong ito. Biglang napabuntong hininga si Lu Roakshuan. Ang mga salita ni Lu Wuzhen ay talagang napupunta sa ugat, na hindi may kakaila at ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kasalukuyang sitwasyon. Ang gayong halimaw, natural, walang sino man ang maaaring gumawa ng inisyatiba upang pukawin, ngunit ang Aaron ay tina-target ng ang halimaw na ito, kaya natural, ito ay malamang na dahil sa masamang espiritu ng dugo ni Aaron. Ito lamang ang makatwirang paliwanag. Lolo, manunood tayo ng Aaron by the Beast. Medyo ayaw ni Lu Ruaksan. Mayroon bang mas magandang paraan? Nag-aatubili na tanong ni Lu Wuzhen. Kung hindi nila alam ang lakas ng masamang matako na ito, magdadala lang sila. Malaking problema sa tuktok ng asol na bundok kapag ang tuktok ng asol na bundok ay nahulog sa malaking problema. Sila ay magiging katumbas ng pagkatalo ng walang digmaan sa pakikibaka para sa hegemonya sa walang kamatayang dagat. Kahit na ang Aaron ay mahalaga, hindi kailanman mawawala ni Lu Wuzhen ang pundasyon ng pamilyang Lu upang iligtas siya sa huling pagsusuri. Ang pagkakaroon ng Aaron ay ang pakinabang ng pamilyang Lu, hindi ang pagkawala ng pamilyang Lu. Aaron, anong gagawin natin? Muling nilunok ni Mo Yang ang kanyang laway. Bagaman siya ay natatakot at ang kanyang paglilinang ay napakababa na siya ay nakatayo lamang sa tapat. Dahil sa pressure ng hangin, hindi siya komportable, ngunit hindi nagpatinag si Mo Yang. Tumayo siya sa tabi ng Aaron mula sa simula hanggang sa wakas. Ang Aaron ay masyadong nalulumbay, hindi ko alam. This guy will not just stare at us all the time. Damn, I've got goosebumps all over my body. Daw 12 umuungal sa dismaya. Ano ang mas masakit kaysa sa pagputol ng kutsilyo sa iyong leeg ay nanginginig ang isang kutsilyo sa harap mo? Tiyak na hindi. Umiling si Han Sanchen at tumanggi. Upang magtanong kung bakit, dahil sa oras na ito ang pinuno ng Tao Tai, lumipat. Umuungol. Ang malaking bibig ay biglang bamuka, at ang bibig ay puno ng lahat ng uri ng nakakatakot na pangil. Pagkatapos, biglang nagpumilit ang buong malaking katawan, at direktang sumugod sa Aaron. Damn it, it's for you. Sumigaw si Daw 12 sa depresyon, at handa siyang magtrabaho. Manatili ka sa likod. Biglang naging malamig ang Aaron. Para siyang isang malaking kalaban.
Sa isang biglaang alon ng enerhiya, direktang binalot niya ang tatlong tao ni Moyang at Hinayla sa likod niya. Moonwheel ng Skyfire. Isang light drink, lumilitaw ang Skyfire Moonring. Incarnation. Tapos na ang 8 gininto ang katawan. Panguax Array. Kalimutan mo na, dumiretso tayo sa Panguax. Sa orihinal, gusto niyang gumawa ng mas maraming killing moves para labanan ang kalaban, ngunit halata na ang Aaron ay naubusan ng langis at ilaw sa oras na ito kasabay ng mahusay na pagkonsumo ng pakikipaglaban kay Shuangshen at sa tatlong pamilya, pati na rin ang 2 galaw ng pagkain ng Luruaxel ng walang depensa, ang katawan ni Aaron ay puno ng trauma at pagod. Ginagawa nitong walang kapangyarihan ang Aaron. Napakatalino mo, titigan mo lang ako, damn you. Sa sobrang galit, hindi na nagsasalita ng kalokohan ang Aaron. Si Badojan, na may hawak na palakol sa pango, ay direktang nakaharap kay Tao Tai. Umuungol. Tila naramdaman din ni Tao Tai of Evil ang pambihirang katangian ng panguak sa kamay ni Aaron, at biglang umungol. Sa kanyang dagandong, nataman ni Tao Tai ang ulo ni Aaron. Sa isang sandali, naramdaman lamang ng Aaron na ang pagtatanggol ng Buddha ay pumasok sa gabi. Napakalaki ng katawan ng halimaw na kayang takpan ng depensa ng Buddha ang kalangitan. Nasira. 8 palakol ang magkakasamang pinutol, at lumilitaw ang berdeng ilaw sa pagitan ng mga palakol ni Pango. Ang kapangyarihan ng pagpunit ng walang bisa ay direktang pumutok kay Tao Tai. Boom! 8 palakol pababa, kahit na ang walang kapantay na malaking matako na hayop, agad ding pinutol ng 8 palakol sa siyam na bahagi. Nagulat ang lahat. Damn! Napakabangis ng Aaron. Damn! Panguax talaga ang hari ng lahat ng klase ng gamit. Kahit ang ganyang kalaking halimaw ay hindi kayang labanan ang kapangyarihan ng palakol. No wonder noong ang 2 tunay na Diyos at maraming eksperto ay nakikipaglaban kay Aaron, walang nang ahas na labanan siya ng direkta. Sa halip, patuloy silang umiikot. Natakot pala sila sa kapangyarihan ng Panguax. Kalokohan, ang lakas ng Panguax, sa tingin mo biro. Bagaman mabangis ang palakol ni Pango, ito ay sobrang dagwang matako. Nawala ito ng palakol ni Hansani. Talagang walang kwenta. Oo, sinasabi rin na ang sinaunang masamang hayop, ang pagkakatawang tao ni Chiyo, ay palaging isang alamat. Ang lahat ng ito ay hindi mapagkakatiwala ang lakas ng pagmamayabang. Nang makita ang 3,000 palakol ni Han na nalutas ang labanan, hindi mapigilan ng mga tao na mapabuntong hininga para sa 3,000 Pangu palakol ni Han, ngunit hindi rin nasisiyahan sa hitsura at pagkabigla ng masamang matakon na ito. Gayunpaman, Aaron ay hindi maglakas loob na humawak ng malaki, kamay-clenched Pangu palakol, talagang kaya simple. Bagamat alam ng Aaron na malakas ang palakol ni Pango, hindi ito ganoon ka-simple. Sa susunod na segundo, alam ni Aaron na ang kanyang pag-iingat ay hindi walang dahilan. Halos sa oras na ito, ang siyam na hugis ng katawan ni Tao Tai ay biglang nagsanib upang bumuo ng isang malaking bilog na bagay, walang ulo, ngunit isang malaking bibig lamang sa kanyang tiyan. Shit, hindi siya patay. Sigaw ni Han Sanchen, at sa sandaling ito, na may malaking bibig, si Han Sanchen ay gustong tumakbo, ngunit ang bibig ay masyadong malaki para tumakbo, kaya't nakikita lamang niya ang kanyang sarili na nilalamon ng isang matako. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po